So ayan, magandang araw sa inyo mga kapatid. Ito na naman yung lingkod si Kuya Fredo. So marami nagbe-message sa akin o nagko-comment magkaroon daw ng reaction video dun sa bagong immigration rules dito sa UK. Nagawa ko doon ng reaction video. Ano masasabi ko? Siyempre, alam ko marami sa inyo nag-aalala kung ano yung magiging future ninyo, kung mapapaalis ba kayo o hanggang kailan na lang kayo mag-i-stay dito. Alam ko marami sa inyo sobrang na-stress na, napipressure or talagang nag-iisip na lumipat ng ibang bansa or umuwi na lang ng Pilipinas. Ang masasagot ko dyan mga kapatid, alam ko nararamdaman ko yan kasi ganyan din ang sitwasyon ko dati na nagsisimula ako way back 2008. Halos taon-taon na lang ang sinasabi ng UK na magbabago ang immigration. Ayun, awa ng Diyos na naging citizen na rin ako dito sa bansa na to. Nawala na yung kaba, naging settle na ako. Kasi dati iniisip ko, sige, mapauwi ako, ano na mangyayari sa akin? Wala na akong trabaho, may edad na ako. Ano magiging trabaho, nagiging buhay ko doon sa Pilipinas, ano magiging future ko? Yung iniisip ko kaya sobrang na-stress ako. Tapos sinabi ko sa sarili ko na magpo-focus ako na magtrabaho. Tatanggalin ko yung mga negative na balita niya na napapanood ko, nababasa ko. Trabaho, focus ako. At least ipon. Kung mapauwi man ako, ay at least makapagsimula ako ng maliit na negosyo. O kaya makapagstay ako. Ayun, okay, thank you. Thank you kay Lord. Pero ang nangyayari kasi ngayon mga kapatid yung mga naglalabasan ng mga content creator na talagang yung iba dyan, hindi pinag-aralan yung content, talagang post na lang sila ng post na basta lang makapag-content para lang, kasi yung iba clickbait yung caption nila na milyong immigrants daw ang mapapauwi sa UK. Siyempre ikaw, may interesado ka dun dahil nga dun sa caption nila na milyon mapapauwi. Tapos habang pinapanood mo, may stress ka na, talagang hindi mo na alam ang gagawin mo. Ikaw may stress ka. Tapos nung nakarang linggo nag-react ako doon sa balita ng BBC na ano daw, magiging stricto na raw ang UK, ganun, blah blah blah. Sa first at second paragraph ninyo mga kapatid, pag binasa ninyo yung balita na yun, talagang may stress ka. Nandito sa description na to, ng video na to, yung balita na yun. First at second talagang may stress ka. Pero bandang huli, merong kabig merong kabig biglang BBC kasi talagang for the clickbait Kasi the more na magkiklik ka doon ng ano na yun, may maraming magkiklik at magbabasa, mag-generate ng traffic kasi syempre kikita sila doon. Sa bandang huli, ang sinabi nila doon ay depende pa rin sa contribution mo sa ekonomiya ng bansang ito at sa contribution mo sa community nitong bansa na to. Ibig sabihin nun mga kapatid, syempre good morals. Kung matino ka dito, wala kang ginawang krimen o kasamaan or anuman, at syempre yung contribution mo sa tax ay consider nila yung application mo for permanent residency. Yun At sa bandang huli, sinabi nila na magbase pa rin kayo sa home office. Ayan. So ayan mga kapatid huwag kayo basta-basta magpapaniwala sa mga ibang content creator. Yung iba dyan talagang, hindi ko nila lahat pero yung iba dyan talagang for the views, for the followers, for the content, para lang sa kita. Kaya sila nagpo-post, hindi nila pinag-aaralan. Kaya payo ko sa inyo mga kapatid, magbase pa rin tayo sa mga balita sa home office. Huwag tayo basta-basta maniwala sa mga sinasabi ng ibang content creator. Tapos yung mga balita, iwasan natin manood o magbasa ng mga balita tungkol dyan. Magbase pa rin tayo sa home office na balita. Kung ano yung sinabi nila, basahin natin mabuti at intindihin natin kasi sila lang talaga makapagbigay ng kasagutan. Wala nang iba, hindi yung mga content creator na yan o hindi yung mga balita. Kasi yung mga yan, kumukuha rin ng mga balita sa home office. Tapos, kung mali yung pagkakaintindi nila,
mali din yung impormasyon na ibibigay nila sa inyo. Kaya ang mangyayari, nagbibigay sila ng maling impormasyon at syempre, ayun, nagiging negative ng resulta nun para sa atin. So ayan, paalala ko sa inyo, basahin natin parati yung balita sa home office ko. Ano yung balita sa home office, doon tayo maniwala. Basahin at intindihin natin, huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga ibang content creator o balita kasi nagre-rely din sila sa home office. So payo ko sa inyo, mag-stay focus kayo mga kapatid, kasi kung hindi kayo magpo-focus talagang mawawalan kayo talaga ng gana Mag-focus kayo, katulad ng ginawa ko dati na kung mapauwi man o hindi, meron akong ipon, makapagsimula ng maliit na negosyo. Ganun din sana ang gawin ninyo, kahit papano meron kayong backup plan or plan B, kasi talagang yung immigration dito ay hindi masyado mahirap gamayin. May sinasabi sila kung April 2025 na dumating ka dito, tapos pinatupad yung bagong batas ng August 2025, hindi maapektuhan yung mga tao na pumasok dito before August 2025. Yun ang sinasabi nila, pero pwede daw nilang baguhin yun. Pero sana, ako gusto ko mag-stay kayo lahat dito, yung mga nandito na, kasi gusto ko rin na magkaroon kayo ng magandang future bilang mga kababayan ko dito sa UK. Hinahangad ko rin na maging maganda yung future ninyo, kasi talagang nakaka-desperate or nakakalungkot lang talaga yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kasi nga syempre, kunyari lalo na uwi ka ng Pilipinas, may edad ka na, 55 years old ka, pauwiin ka. Ano pang magiging trabaho mo na? Ang hirap na maghanap ng trabaho ng ganung ka edad. Kaya ano lang tayo, dasal lang tayo mga kapatid, dasal. Ilapit natin kay Lord yung problema natin, masusolusyonan niya katulad ng ginawa ko dati. Na stress, dasal lang talaga ako. At awa ng Diyos, ayun, naging settle na ako dito. Sana itong video na to makatulong sa inyo, at least nakapagbigay ng positive sa inyo, na huwag tayo basta-basta maniniwala. Okay? So ayan, maraming salamat po, Kuya Fredo.